lumuwag ang mga braso ni Miguel na nakayakap sa akin ay mabilis na kumuha ako ng underwear at agad na isunuot ito kahit kaharap ko siya at alam kong pinagmamasdan niya ang bawat kilos ko dahil hindi niya inaalis ang mga mata sa katawan ko hanggang sa natapos akong magbihis. Wala akong narinig na kahit na ano mula sa kanya. Matapos magsuklay ng mahabang buhok ay inabot niya ang kamay ko at pinagsalikop at pagkatapos ay sinabing bumaba na kami para kumain. Nakangiting mukha ni Nana at Lorena ang nakita ko nang bumaba kami ni Miguel. Mabilis na naghanda sila ng pagkain sa hapag at matapos ang ilang minuto ay tinawag na kami. Sinigang ang ulam at may kapares pa na adobo at 2 pang putahing ulam. Ngayong nakatira ako dito sa bahay ni Miguel ay sakalang ulit ako nakakain ng homemade na mga pagkain. Dahil noong nasa abroad pa ako ay palagi akong kumakain sa labas o kaya naman ay nagpapadeliver lang sa bahay kapag tinatamad akong lumabas. Marami akong nakain. Ilang ulit din na nilagyan ni Miguel ng ulam ang pinggan sa harap ko kaya busog na busog tuloy ako. Salamat po sa masarap na tanghalian, Nana. Nakangiting sabi ko sa mayordoma ni Miguel. Kasabay namin siyang kumain dito sa hapag dahil para silang isang pamilya dito sa bahay na sabay-sabay kumakain. Hindi katulad ng ibang mayamang pamilya na sa kusina dapat naglalagi ang mga kasambahay. May shooting ako later, love. Gusto mo ba sumama? Tanong ni Miguel sa akin matapos uminom ng tubig at ilapag sa mesa ang hawak na baso. No. Maikli at tipid na sagot ko. Ayaw mo ba lumabas? Lagi ka nalang dito sa bahay. Tanong naman ni Nana sa akin. Tipid na ngiti lamang isinukli ko sa kanila. Mas gusto ko pong nandito lang sa bahay. Kaya mahal na mahal ka nitong alaga ko dahil ideal kang babae. Hindi katulad ng mga makikita mong naghahabol sa kanya na bukod sa halos magubad na sarap ni Miguel, ang mga babaeng iyon ay ang kakapal pa ng mga koloreto sa mukha. Tapos, Nana naman, baka kung ano isipin sa akin ng asawa ko niyan. Nakangiting sabat ni Miguel, kaya hindi tuloy natapos sa kanyang sinasabi ang may edad na babaeng kasama namin dito sa hapag. Sumulya pa si Miguel sa akin pero nanatiling seryoso lang mga ekspresyon ng mukha ko at hindi pinakita sa kanya na curious ako na marinig ang lahat ng sasabihin ni Nana. Tinawanan ni Nana si Miguel kaya napakamot na lamang sa ulo ang lalaking katabi ko. Mabuti nga iyan para alam ng asawa mo na maraming babae ang pumupunta dito sa bahay at hinahanap ka. Sa nakita ko'y super close talaga silang dalawa. Hindi iba ang turing ni Miguel sa mga kasambahay niya at magandang nakikita kong relasyon nila sa isa't isa. Nang umalis si Miguel ay naiwan ulit ako dito sa bahay kasama ang kanyang mga kasambahay dahil hindi naman ako mahilig manood ng kung ano-ano kaya inabala ko ang sarili ko sa pag-ehersisyo dahil pakiramdam ko ay ang bigat ng katawan ko. Nag-ingat lang ako sa bawat kilos ko dahil kahit naghilom na sa labas ng sugat ko ay hindi pa rin itutuloy ang magaling sa loob at posibleng magkaroon ng komplikasyon kung magiging reckless ako. Kalahating oras lang ako nag-exercise at pagkatapos ay muli ako naligo dahil pinagpawisan ako. Sanay ako nasa bahay lang pero iba pa rin sa pakiramdam kapag nasa penthouse dahil komportable akong kumilos doon. Unlike dito sa loob ng silid ni Miguel na alam kong may CCTV camera ang naka-install sa paligid. Lihim na sinuyod ng mga mata ko ang buong silid. Paulit-ulit na pinag-aaralan ko ang bahay ni Miguel. Naiisip kong tanungin na lamang siya mamaya kapag umuwi siya tungkol sa trabaho niya para matapos na ang misyon ko. Nabaling ang atensyon ko sa cellphone sa tabi ko nang narinig ko itong tumunog. Ilan lang naman ang nakakaalam ng number na gamit ko at may specific ringtone na kong inilagay para alam ko kung sino ang tumatawag sa akin. Kaya hindi na ako nagtaka nang makita ko ang pangalan ni Miguel sa screen. Hello? Mahinang sabi ko nang sagutin ko ang tawag niya. Hey love, how are you? Narinig kong tanong ni Miguel mula sa kabilang linya. Mabuti. Maikling sagot ko. Tumawag si mommy. Nag-invite siya na sa bahay daw tayo mag-dinner mamaya. Sabi ni Miguel. Aabot ka ba? I mean, kaya ba ng schedule mo? Magkasunod na tanong ko sa kanya at agad namang sinagot ni Miguel. Yeah, mabilis lang naman ito, love. After an hour, baka mag-pack up na rin kami. Sige, hintayin na lang kita dito sa bahay. Mahinang sagot ko. Alright. See you later, love. May lambing sa tinig na sabi na lalaking kausap ko sa kabilang linya. Bigla na namang kumabog ng malakas ang dibdib ko. Hindi magtatagal ay baka magkaroon na ako ng sakit sa puso dahil pakiramdam ko ay hindi normal ang pintig nito simula nang mapalapit ako kay Miguel. Matagal na naputol ang tawag pero hawak ko pa rin ang cellphone ko. Itong unang pagkakataon na pupunta ako sa bahay ng pamilya ni Miguel at sa totoo lang ay kinakabahan ako. Palagi na lang ganito ang nararamdaman ko nang dahil sa kanya.
Sanay ako makipaglaro sa mga tawad sa paligid ko, lalo na kapag bahagi sila ng misyon ko. Pero bakit ganito ang pakiramdam ko na para bang papasok ako sa bahay ng mga tigre at leon ngayong alam kong pupunta ako sa bahay ng mga magulang ni Miguel? 7 o'clock pa lang ay nandito na sa bahay si Miguel. Akala ko'y malilate siya ng uwi lalo na at traffic ng ganitong oras. Pero tinawagan niya ako kanina na pauwi na siya. Kaya pwede na umano ako magbihis para handa na ako kapag dumating siya. Tanging fitted jeans at off-shoulder na t-shirt ang isinuot ko. Pinaresan ko ito ng sneakers kaya casual lang ang ayos ko. Hindi rin ako nag-apply ng heavy makeup dahil mas gusto ko ang natural look. Nakikita kong nakatitig na naman si Miguel sa akin habang tinatalian ko pa itaas ang mahabang buhok ko. Ang awkward sa pakiramdam na ganyan siya. Hindi tuloy ako nakatiis kaya tinanong ko siya. Bakit ganyan ka kung tumingin sa akin? Hindi ba maayos ang suot ko? Gumalaw ang gilid ng mga labi ni Miguel at ngumiti siya sa akin. Parang ayokong umalis tayo, love. Bakit? Maang natanong ko. Ayaw mo na bang pumunta tayo doon? Marahang gumalaw ang kanyang ulo. Nakita ko sinuyod ng mga mata ni Miguel ang kabuuan ko at pagkatapos ay muling nag-angat ng paningin at tumingin sa mukha ko. Hindi ko gusto kung paano niya ako tingnan ngayon na para bang hinuhubaran ako. Halos magdikit ang mga kilay na sinimangutan ko siya at pagkatapos ay lumapit ako kay Miguel at hinampas siya sa dibdib ng suklay na hawak ko. Ang manyakas mo talaga. Nakairap na singhal ko sa kanya. Napangiti lang si Miguel pero ang mga braso ay pumulupot sa bewang ko. Kinabig niya ako at niyakap ng mahigpit. Bigla tuloy na nagkadikit ang mga katawan namin dalawa kaya malayang naamoy ko ang pabangong gamit na lalaking yakap ko. Lagi mo kasi akong inaakit, love. Malalim ang tinig na bulong ni Miguel dahilan kaya nanlaki ang mga mata ko. Kahit kailan hindi kita inaakit. Mabilis na pagkakaila ko pero umangat lang ang kilay ni Miguel at gumalaw ang gilid ng kanyang labi. Napatitig tuloy ako sa kanyang muka. Hindi maitatanggi na gwapo nga siya. Maganda ang mga mata na binagaya ng itim at makapal na kilay tapos matangos na ilong at mapangakit na hugis ng mga labi. Ano, love? Next time na lang tayo pumunta sa bahay? Mahina at malalim ang tinig na tanong ni Miguel sa akin. Mabilis akong umiling dahil alam kong naghihintay sa amin ang kanyang mga magulang. Next time ka na lang maglandi, Miguel. Ayokong pagalitan tayo ng mommy mo kapag hindi na naman tayo nakarating ngayon. Napangiti si Miguel at pagkatapos ay tumangutango pa. Sige, babawi tayo pag uwi natin. Nangingislap ang mga mata na bulong niya sa akin. Sa isang exclusive subdivision pala nakatira ang mga magulang ni Miguel. Maganda at malaki kung titingnan ito sa labas, lalo na at modern ang design at mukhang malawak din ang bakuran. Kinilas ko ang seatbelt na nakakabit sa katawan ko at dahan-dahan na binuksan ang pintuan. Hindi ko na hinintay na pagbuksan ako ni Miguel dahil sanay akong kumilos ng mag-isa, kaya nasanay akong hindi umaasa sa iba. Bumaba ang mga mata ko sa kaliwang kamay ko nang abutin ito ni Miguel at mabilis niyang pinagsalikop. Agad siyang umiti sa akin nang mag-angat ako ng muka at tingnan siya. Kaya nagtama ang aming mga paningin. Pero hindi ko nagawang sabihin sa kanya na pakawalan niya ang kamay ko dahil inunahan niya ako. Tara na sa loob, love. Mabilis na yaya sa akin ni Miguel at agad na iginiya sa loob ng bahay. Tumango na lang ako at hindi na nagsalita pa. Nandito kami sa bahay ng kanyang mga magulang kaya hinayaan ko muna si Miguel para hindi kami mag-away. Agad naman kaming sinalubong ng kanyang ina nang nakita niya kaming dumating. Finally, dumating ka rin sa tamang oras, anak. Nakangiting sabi ng mommy ni Miguel. Nagmano ako sa kanya pero mabilis na niyakap ako ni mommy Bianca. Mabuti na lang talaga at sa tamang babae na puntang anak ko. Kung single pa si Miguel ngayon, siguradong hating gabi na naman siya darating. Tila natutuwa at nakangiting sabi ni mommy Bianca. Agad namang nagreklamo ang lalaking katabi ko at sinabing nagkataon raw kasi na nasa probinsya ang taping o kaya ay show niya kaya malimit ay late siyang nakakarating. Sinamahan kami ni Mommy Bianca sa hapag. Nandito na rin pala ang dalawa pang kapatid ni Miguel at maging ang kanilang mga asawa. Pamilyar sa akin ang mga mukha ng dalawang babaeng kaharap namin dito sa hapag dahil nakita ko ang kanilang mga larawan na mag-imbestiga ako tungkol kay Miguel at sa kanyang pamilya. Everyone, meet my beautiful wife, Michelle. Malakas ang tinig na ipinakilala ko ni Miguel sa kanyang mga kapamilya. Daya niyong dalawa, nagpakasal kayo na kayo lang? Sabi ng babaeng katabi ni Liam. Ngumiti siya sa akin, ganun din ang asawa ni Leo. Mas tahimik ito kumpara kay Shera pero ramdam ko na may similarity ang personality ng dalawang sister-in-law ni Miguel. Tahimik at bilang lamang kung magsalita si Yara. Bagay nga silang dalawa ni Leo.
Napansin ko rin na very attentive ang kapatid ni Miguel sa kanilang mga asawa, kaya hindi na ako nagtataka na ganoon din ang lalaking katabi ko dahil mukhang nagmana sila sa kanilang ama. Nang matapos kaming kumain ay niyaya kaming uminom ng tsaa ni Mommy Bianca. Naglabas naman ng alak si Daddy Mateo at tinawag ang mga anak dahil gusto raw niyang mag-celebrate silang mag-aama. Huwag kang mahihiya sa amin, Michelle. Pamilya mo na kami kaya kapag may hindi magandang ginawa sa iyong asawa mo, magsabi ka sa amin at lagot sa amin ang lalaking iyan. Madaldal na sabi ni Shira. Okay naman si Miguel. Tipid na sagot ko. Hanggat maaari ay ayaw ko magbigay ng kahit na anong impormasyon sa kanila tungkol sa kakaibang relasyon namin ni Miguel dahil hindi normal ang pagsasama namin dalawa bilang mag-asawa. Kahit bihira lang ako kung magsalita ay nauwi kami sa kwentuhan. Nalaman kong aso't pusa rin pala sina Liam at Shira noon bago sila nagpakasal. Ang sabi pa ni Shira ay kinasusuklaman daw niya ng gusto noon si Liam. Pero hindi naglaon ay napilitang magtrabaho ang babaeng kausap ko sa kumpanya ng kanyang asawa dahil binasag raw niya ang salamin ng sports car na minamaneho nito. Itong si Yara at Leo, grabe ang kwento ng buhay nilang dalawa, parang pang MMK. Nakangiting sabi ni Shira kaya napatingin ako sa babaeng katapat namin. Ganun talaga ang buhay, masyadong unpredictable. Sagot naman ni Yara at nagsimulang magkwento ng love life nilang dalawa ni Leo. Alam kong dating rebelde si Yara dahil kasama ito lumabas sa naging investigasyon ko tungkol sa kanya. Isa siyang magaling na doktor at totoong anak pala ng isang general na kaibigan din ni Daddy Mateo. Pumaling sa akin si Yara at nagtanong, Ikaw Michelle, paano kayo nagkakilala ni Miguel? Napalunok ako at napatingin sa ina ni Miguel. Lumapit siya sa amin at umupo sa pang-isahang sofa katapat ng kinaupan ko. Alam kong hinihintay nila ang sasabihin ko kaya wala akong ibang pagpipilian kung hindi ang magkwento. Nakilala ko si Miguel noon sa Mindoro. Panimbulang sabi ko. Hindi nakaligtas sa mga mata ko na nangunot ang noo ni Mommy Bianca pero hindi siya nagtanong ng kahit na ano sa akin. Kailan kayo nagkakilala? Tanong ni Shira. Almost 7 years ago na rin ang nakalipas. Natagpuan kong duguan noon sa dalampasigan si Miguel, kaya dinala ko siya sa bahay para magamot dahil magagamot sa lugar namin ng lola ko. Nakita ko kung paano nagulat ang mga kaharap ko. Alam ko nakuha ko ang interes nila lalo na si Mommy Bianca dahil nagtanong siya sa akin. Kumusta ang anak ko noong natagpuan mo? May lungkot sa tinig na tanong niya sa akin. Sinabi ko ang totoo, maging kung ilang araw na tumira sa bahay si Miguel kasama namin ni Lola habang ginagamot siya at pansamantala naming pinatuloy sa bahay. Ano pa nangyari kay Miguel doon anak? Muling tanong ni Mommy Bianca sa akin kaya minabuti kong sagutin at sabihin ang totoo. Umalis po siya after 10 days. Bigla na lang siyang nawala nang walang paalam. Sabi niya nag-iwan daw siya ng sulat sa akin para ipaalam ang bigla ang pag-alis niya pero hindi ko naman po nakita. And after that, nagkita ulit kayo dito sa Maynila at hindi ka na pinakawalan ni Miguel? Kaya bigla kayo nagpakasal, ganoon ba? Tila natutuwang tanong sa akin ni Shira. Tumango ako at ngumiti sa kanila. Grabe, ang ganda ng kwento ng love life niyong dalawa. Parang katulad sa mga nababasa kong novela sa online reading apps. Kinikilig na bulalas ni Shira. Tipid na ngumiti ako at umupo ng tuwid. Nakita ko nakatingin sa akin si Yara na para bang inaarok niya kung totoo ba ang sinabi ko. May kakaibang pakiramdam ako sa babaeng ito. Alam kong may iba sa kanya, kahit ngayon ko lang siya nakausap at nakaharap. Kaya mas lalo ko nag-iingat sa kanya. Saan kayo nakatira ng pamilya mo sa Mindoro, Michelle? Narinig kong tanong ni Mommy Bianca. Kalaban po. Maikli at magalang na sagot ko. Tanging tipid ng ngiti lamang nakita ko ang bumalatay sa labi ng babaeng kausap ko habang nakatitig siya sa akin. Saan kayo sa Kalapan? Muling tanong ni Mommy Bianca kaya sinabi ko kung saan kami nakatira pero muli siyang nagtanong sa akin. May kilala ka bang Glenda Herrera sa barangay ninyo, Michelle? Maang na napatingin ako sa kanya dahil hindi ko inaasahan na maririnig ko galing mismo sa bibig ng ina ni Miguel ang pangalan ni Lola. Opo, kilala niyo po ba siya, Mommy? Hindi nakatiis na tanong ko sa kanya. Yeah, 2 ulit na ako nakapunta sa bahay nila sa tabing dagat noon. Actually, matagal na iyon. Dalaga pa lang ako ng mga panahong iyon. Sagot ni Mommy Bianca, bagay na talagang ikinagulat ko. I wonder kung anong ginawa niya noon sa Mindoro at bakit pumunta siya sa bahay ni Lola. Magkamag-anak po ba kayo ni Glenda Herrera, Mommy? Lakas loob at malakas ang kabog na dibdib na tanong ko. Ngumiti sa akin si Mommy Bianca at marahang umiling. Nakahinga ko ng maluwag dahil ibig sabihin lamang nito ay hindi ko sila kapamilya. Parang ina na ang naging turing ko kay Mama Glenda. Mabait siya pati na rin sa kanyang asawa at mga anak. Muling sagot at paliwanag ni Mommy Bianca.
Napatitig ako sa kanya. Speechless ako at hindi ko alam kung anong tamang sasabihin kapag nagtanong ako. Wala pang idea si Mommy Bianca na apo ako ng taong pinag-usapan namin. Hindi rin ako nagbigay ng iba pang impormasyon tungkol kay Lola dahil pakaramdam ko ay masyado na akong napapalapit sa kanila. Talaga palang maliit lamang ang mundong aming ginagalawan. Sino ba mag-aakala na malapit sa pamilya ko ang ina ni Miguel? Tapos ngayon kahit walang linaw ang lahat sa relasyon namin mag-asawa, ay bahagi na rin ako ng kanilang pamilya. Anong family name mo, Michelle? Biglang tanong ni Yara na ngayon lang ulit nagsalita. Herrera. May kaba sa dibdib na sagot ko. Kilala na ni Miguel ang tunay na katauhan ko kaya hindi na ako nagsinungaling. Hindi ko na ginamit ang apelyido na siyang ipinahiram ni Boss Christian sa akin bilang bagong identity ko. Herrera, ang apelyido mo, Michelle? Narinig kong tanong ni Mommy Bianca. Marahan akong tumango. Opo. Hindi nakaligtas sa mga mata ko kung anong naging reaksyon ng ina ni Miguel nang narinig niya ang sagot ko. May kakaiba sa kilos ni Mommy Bianca na para bang nagulat siya at napatitig pa ang mga mata sa mukha ko. Anong pangalan ng mga parents mo? Muling tanong ni Mommy Bianca na nautal pa. Para bang gusto talaga niyang alamin at kilalanin kung sino ang mga kapamilya ko, kaya sunod-sunod ang naging tanong niya sa akin. Grace and Jake Herrera po. Walang buhay na sagot ko. Natahimik si Mommy Bianca. Mabilis na inabot niya ang kaharap na tasa ng tsaa at pagkatapos ay agad uminom. Kung titingnan ay para bang nauuhaw siya kaya kahit mainit pa ito ay naubos niya. Wala na akong narinig na kahit na anong tanong mula sa kanya. Tahimik naman ang mga asawa ng kapatid ni Miguel at nakikinig lamang sa usapan namin ni Mommy Bianca. Kung pwede lang na huwag ko nang sabihin ang mga pangalan ng mga magulang ko ay ginawa ko na dahil kahit kailan ay hindi naman sila naging mabuti sa akin. Matagal ko na silang kinalimutan. Para sa akin ay hindi sila bahagi ng buhay ko kaya kahit minsan ay hindi ko sinubukan na tawagan sila. Para ako nagpaalam na sina Leo at Liam pati na rin ang kanilang mga asawa na uuwi na sa kanila. Hindi raw sila pwedeng abutin ng madaling araw na wala sa bahay dahil hahanapin sila ng kanilang mga anak. Naiwan kami ni Miguel dito sa bahay ng kanyang mga magulang dahil nag-request si Mommy Bianca na huwag na muna kami umuwi at dito na matulog ngayong gabi. Mukhang lasing na ang asawa mo, Michelle. Sabi ni Mommy Bianca habang pababa kami ng hagdan. Kanina pa sila nagiinuman ng daddy niyo. Lagi kasing busy ang asawa mo at simula nang ikasal kayo ay hindi na umuwi dito kaya namiss namin siya. Lalo na ni Mateo. Paliwanag ni Mommy Bianca. Okay lang po, Mommy. Wala naman pong taping bukas si Miguel kaya pwede siya maglasing ngayon. Nakangiting sagot ko. Ngumiti rin sa akin si Mommy Bianca. Umagal ang paghakbang niya at bumaling sa akin. Salamat sa pangunawa mo sa anak ko, Iha. Alam ko na mahirap sa part mo na lagi siyang wala sa bahay. Laging busy sa trabaho si Miguel at maraming pagkakataon na nasa out of town trip siya at kung minsan na may overseas tour pa. Okay lang po. Sanay naman akong mag-isa, Mommy. Kahit nakangiti ako na sabihin ay hindi ko naiwasan ang maramdaman ang gumuhit na sakit sa dibdib ko. Marahang umiling si Mommy Bianca na para bang hindi siya sang-ayon sa sinabi ko. Mag-asawa na kayo ng anak ko at bilang asawa niya. Ikaw at ang mga magiging anak ninyo dapat na priority ni Miguel ngayon at hindi ang trabaho niya. Hinawakan niya ang kamay ko at pinisila. May hihilingin sana ako sa iyo, Michelle. Sabi ng mommy ni Miguel. Nakangiti siya pero kakaibang emosyon na nababasa ko sa kanyang mga mata. Hindi ko may paliwanag pero para bang may iba siyang iniisip na hindi ko mawari kung ano. Ano po yun? Napalunok na tanong ko. Sana kahit na anong mangyari ay huwag mo sasaktan at iiwanan ng anak ko. Mabuti siyang tao. Katulad ng daddy niya ay alam ko magiging mabuti din siyang asawa sa iyo at ama ng mga magiging anak niyo. Mahinahon na sabi sa akin ni Mommy Bianca. Hindi ko alam kung bakit ganito ang sinabi ng ina ni Miguel ngayon, na para bang naghahabilin siya. Naisip ko na lang na baka sobrang malapit silang mag-ina, kaya sinabi niya ito sa akin dahil kapakanan ng kanyang anak ang iniisip ni Mommy Bianca. Bunso si Miguel sa kanila magkakapatid at nakikita kong nasa kanyang atensyon ng lahat. Kahit na may asawa na siya, siguro isa ito sa dahilan kaya kinausap ako ng kanyang ina tungkol dito dahil walang magulang ang gugustuhin na masaktan ang kanilang mga anak. Kahit hindi ako sigurado kung hanggang saan ang pagsasama namin dalawa ni Miguel, ay tumango ako at sinabi magiging mabuti akong asawa sa kanya. Ayoko sanang mangako sa kanyang ina pero ano ba ang dapat kong isagot sa pagkakataong ito? Mas lalo maghihinala sa akin ang mommy ni Miguel kung hindi ko sasagutin ang tanong niya at hindi ko pagbibigyan ang gusto niya. Nadatnan naming nag-uusap si Miguel at ang kanyang ama habang parehong nakaupo dito sa sofa sa sala at nanonood ng isang football match. Akala ko lasing na kayong dalawa.
Sabi ni Mommy Bianca na siyang una nagsalita nang lumapit kami sa dalawang lalaki nagiinuman at umupo sa tabi ng kanyang asawa. Nagtaas na mukha si Miguel kaya nagtamang aming mga mata. Tahimik na umupo ako sa tabi niya at hindi nagreklamo nang kabigin niya ako at kahit nasa harap kami ng mga magulang niya ay hinalikan ako sa noo. Inaantok ka na ba, love? Mahinang tanong sa akin ni Miguel. Hindi pa. Maikling sagot ko. Mahaba ang tulog ko kanina at tanghali na rin akong bumangon kaya hindi pa ko inaantok ngayon. Kailan ba ninyo balak magpakasal sa simbahan? Biglang tanong sa amin ng ama ni Miguel. Soon, Dad. Kapag handa na po kaming dalawa. Narinig kong mabilis na sagot ni Miguel. Muli na patingin ako sa lalaking katabi ko. Umayos ng upo si Miguel. Ngumiti siya sa akin at walang pakialam sa paligid na inabot ang kanang kamay ko at mabilis na pinagsalikop. Mabuti kung ganoon. Nakakahiya sa pamilya ni Michelle kung hindi man lang kayo magpapakasal sa simbahan. Bilang lalaki, dapat kausapin natin ang mga magulang niya para maayos ang lahat at hindi sila magtampo sa inyo. Sigurado magagalit sila dahil basta lang kayo nagpakasal nang walang pasabi. Muling sabi ng ama ni Miguel. Ang awkward sa pakiramdam na naririnig kong pinag-uusapan namin ang tungkol dito dahil kahit minsan ay hindi ko naisip na magpapakasal kaming dalawa ni Miguel sa simbahan. Trabaho lang ang dahilan kaya muli kami nagkita. Alam kong hindi magtatagal ay matatapos ang mission ko at kapag sinabi ni Boss Christian na umalis ako at iwan ko si Miguel dahil tapos na ang trabaho ko ay hindi na niya ako pwedeng makita pa kahit kailan. Baka pagod ng asawa mo anak, pwede na kayo magpahinga muna sa silid mo. Sabi ni Mommy Bianca. Kaya nakaramdam ako ng hiya sa kanila dahil parang wala ibang tao sa paligid kung maglambing sa akin ang lalaking katabi ko. Yeah, you're right Mom. Bawal magpuyad ang asawa ko. Nakangiting sagot ni Miguel sa ina. Munti ko siyang ikutan ng mga mata kung wala lang sa harap namin ang kanyang mga magulang at alam kong parehong nakatingin sa amin dalawa. Siguro napansin ni Mommy Bianca na tahimik ako at bilang lamang ang bawat sagot ko kapag tinatanong nila ako, kaya inakala niyang pagod na ako. Sige na, hating gabi na, magpahinga na kayong dalawa. Utos ng ina ni Miguel sa amin. Sumaludo naman ang katabi ko sa kanyang mga magulang at nakangiting bumaling sa akin. Tara na love, para makapagpahinga ka na. Kahit hindi naman ako inaantok ay tumango ako at tumayo na rin kasama ni Miguel. Sabay kami nagpaalam sa kanyang mga magulang at pagkatapos ay umakyat na papunta sa silid ng asawa ko. Malinis at malaki ang silid kung saan ako dinala ni Miguel. Hindi maikakaila na sa kanya nga ito dahil may nakita ko mga larawan niya nakasabit sa dingding. Hindi ka ba kinulit ni Mommy kanina, love? Tanong agad ni Miguel sa akin matapos isara ang pintuan. Hindi naman. Tipid na sagot ko. Humakbang akong palapit sa sofa sa paanan ng kama at umupo. Pakiramdam ko'y bigla ako nakaramdam ng pagod kaya sumandal ang likod at ulo ko para marelax ang katawan ko. Sabay pikit ng mga mata. Pero agad na nagmulat nang maramdaman ko lumapat ang labi ni Miguel sa mga labi ko at siniil niya ako ng halik. I miss you, love. Mahina at sensual na bulong niya nang tigilan ang pangahalik sa akin at pinakawalan ang labi ko. Bigla na namang nagurumintado ang mabilis na tibok ng puso ko. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ko at napangiting tumingin sa kanya. Magkasama naman tayo, paanong na-miss mo agad ako? Pinisil ni Miguel ang baba ko at pagkatapos ay muling tinawid ang gahiblang pagitan ng aming mga muka at pinatakan ng magaan na halik ang mga labi ko. I don't know, pero ganoon ang nararamdaman ko kapag matagal kitang hindi nakikita. Malambing na paliwanag niya sa akin. May kung anong kumislot sa puso ko. Hindi ko may paliwanag kung bakit ganito ang nararamdaman ko pero pakiramdam ko'y kinikilig ako. Huwag mo na akong bulahin, Mr. Monterreal. Pag-iba ko sa usapan pero mabilis na umiling ang lalaking katabi ko. Hindi ako marunong mambola, Miss Monterreal. Namumungay ang mga matang sagot agad ni Miguel. Napatingin tuloy ako sa mukha niya kaya nakita ko namumula ang kanyang mga pisngi, maging ang leeg dahil epekto ng alak na ininom niya kanina. Namamasa din ang kanyang mga labi na para bang inaakit ako, kaya kusang gumalaw ang kamay ko at inabot ko ang batok niya at mabilis na hinalikan siya sa labi. Ramdam kong napangiti si Miguel nang naglapat ang aming mga labi. Hinawakan niya ako sa panga at siniil ng halik na agad ko namang ginantihan. Sensual, walang pagmamadali at tila ba pareho naming ninanamnam ang masarap na sensasyong hatid ng bawat paggalaw ng aming mga labi. Pareho kami naghahabol ng hininga na maghiwalay ang mga labi namin ni Miguel. Hindi ko alam kung ano ang nagtulak sa akin para yakapin siya ng mahigpit habang nakasandal ang noo ko sa kanyang balikat. Kahit nakapikit ako'y naramdaman kong hinawakan ng isang kamay ni Miguel ang likod ng ulo ko at pagkatapos ay niyakap rin niya ako.
Nanatili kami sa ganitong posisyon. Walang kahit na sino sa amin ang nagbukas ng usapan. Habang yakap namin ang bawat isa at parehong mabilis ang tibok ng aming mga puso. Ilang sandaling namayani sa pagitan naming dalawa ang katahimikan pero hindi nagtagal ay narinig kong nagsalita si Miguel. I love you, love. Narinig kong mahinang bulong ni Miguel, dahilan kaya bigla ako napamulat ng mga mata at lumuwag ang pagkakayakap ko sa kanyang katawan. Maang na napatingin ako sa kanyang muka at tinitigan ko siya ng diretso sa mga mata. Pero wala ko nakikitang kahit na ano, para masabing nagbibiro lamang si Miguel nang sabihin niyang, mahal na niya ako ngayon. Ilang ulit na napalunok ako habang nakatitig sa mga mata ng lalaking katabi ko. Speechless ako kaya bubukas sara mga labi ko pero hindi ko nagawang makapagsalita man lang. Maningning ang mga mata at nakangiti pa sa akin si Miguel. Katulad ko'y nakatingin siya sa mukha ko habang magkahinang ang aming mga mata. For the second time muli ay napapikit ako nang haplusin niya ang kanang pisngi ko at naramdaman kong dumaloy ang init na nagmumula sa kanyang malambot na balat. Believe me when I say I love you. Love, dahil yun ang totoong nararamdaman ko. Halos pabulong na sabi ni Miguel, sapat para marinig ko. Pakiramdam ko'y biglang nagwala ang puso ko. Napakabilis na naman ang kabog ng dibdib ko at halong-halong emosyon na nararamdaman ko sa mga oras na ito. Okay lang kung hindi mo pa ako kayang mahalin ngayon. I do believe na darating ang araw na mangyayari din iyon dahil hindi kita susukuan, love. Pakiramdam ko'y biglang humapdi at nanuyo ang lalamunan ko. Nahihirapan akong kontrolin ang emosyon ko kapag ganito si Miguel dahil kahit matigas ang ekspresyon na nakikita niya sa akin ay kabaligtaran iyon sa totoong nararamdaman ko. Huminga ako ng malalim at nag-iwas ng tingin. Hindi kita pwedeng mahalin, Miguel. Matatag na sagot ko. Pinili kong maging totoo sa kanya dahil ayoko siyang masaktan at umasa. Nakita ko nangunot ang noo ni Miguel. Hindi rin nakaligtas sa paningin ko ang kakaibang emosyon na nabasa ko sa kanyang mga mata. Why? Agad na tanong niya sa akin. Dahil hindi pwede. Mabilis na sagot ko. Kung tungkol sa kasunduan natin ang iniisip mo, please. Kalimutan na natin iyon, love. Magsimula ulit tayo. Handa akong bumuo ng pamilya kasama ka. Puno ng emosyon na paliwanag ni Miguel. Marahang gumalaw ang ulo ko at umiling. Ayoko siyang umasa at masaktan ng dahil sa akin. Nangako ako sa kanyang ina na hindi ko sasaktan ng kanyang anak, kaya mas mabuting maaga pa lang ay malinaw na sa amin ang lahat. May iba ka bang mahal kaya hindi mo ko kayang mahalin? At pinipigilan mo ang sarili mong mapalapit sa akin? Muling tanong ni Miguel. Ramdam kong emosyon na nararamdaman ni Miguel ngayon. Malinaw na nakita ko ang disappointment at pagkalito sa kanyang mga mata pero agad din itong nawala dahil ngumiti siya. Umayos ako ng upo at umupo ng tuwid. Yes, at balang araw kailangan kong bumalik sa kanya. Mahinang sagot ko pero si Boss Christian ang tinutukoy ko. Bali wala na sa akin kung isipin ni Miguel na may kaugnayan kaming dalawa ni Max. Siya lang ang tanging naisip kong gamitin dahil hindi ko naman pwedeng sabihin na si Boss Christian na may kontrol sa relasyon namin dalawa. Nakita kong gumuhit ang lungkot at sakit sa mga mata ni Miguel. Nagtaas baba ang mga mata niya sa mukha ko na para bang inaaro ko nagsasabi ba ako ng totoo. Sino siya? Si Max ba? Matigas ang tinig at magkasunod na tanong ni Miguel. Mariin na napapikit ako ng mga mata. Ayoko magsinungaling kay Miguel pero hindi ko rin gugustuhin na umasa siya sa akin dahil alam kong may hangganan ang aming pagpapanggap. Yumuko ako para itago sa kanya mabigat na emosyon na nararamdaman ko. I'm sorry pero hanggang dyan lang ang pwede ko sabihin. Ramdam ko ang kirot na gumuhit sa dibdib ko na sabihin ko ito. Sa tingin ko'y nagkaroon na ng puwang sa puso ko si Miguel, kaya nakakaramdam ako ng sakit ngayong pinag-uusapan namin ang tungkol sa relasyon naming dalawa. Muling hinaplos ni Miguel ang pisngi ko pero this time nakatitig siya sa mukha ko at alam kong pinagmamasdan kung ano magiging reaksyon ko. Kahit na ano mangyari, hindi kita susukuan, love. Kasal na tayo at panghahawakan ko iyon para ipaglaban kung anong meron tayo ngayon. Legally, may mas karapatan ako sa'yo bilang asawa mo at hindi ko yun ibibigay kahit na kanino. Kahit dyan pa kay Maximo Ferrer. Matigas at matatag na sabi ni Miguel. Si Max talagang pinaghihinalaan ni Miguel dahil siya lamang kasi nakita niyang malapit sa akin at harapang sinabi sa kanya na lalaking iyon na gusto daw ako at nakita pa niyang kasama ko sa penthouse ang lalaking iyon. Hindi ko sumagot at nagpaliwanag. Sa ngayon ay sapat na ang sinabi ko kay Miguel para huwag siyang umasa na may magandang mangyayari sa pagsasama namin kahit kasal na kaming dalawa.
Bilang kasapi sa mafia organization na kinabibilangan ko, hindi ko nahawak ang mga susunod na mangyayari sa buhay ko. At tanging si Boss Christian na masusunod kung hanggang kailan lang ako pwedeng manatili kasama si Miguel. Ito ang kapalit ng hostisya na nakuha ko sa pagkamatay ng anak ko. Hinayaan ako ni Boss Christian na balikan ng mga tao may kasalanan kung bakit napahamak ako at siyang may kagagawan kaya namatay ang anak ko. Simula pa lang ng training ko noon sa Russia ay nakatanim na sa isipan ng bawat kasapi sa organisasyon na hindi namin pwedeng pairalin ng puso dahil ito magiging dahilan para mapahama kami. Ngayon ay nauunawaan ko na ang lahat. Tama nga si Boss Christian na sabihin niyang simula pa lang italo na ako dahil mukhang nakita niyang atraksyon na nararamdaman ko para kay Miguel. Pero paulit-ulit ko itong sinisikil dahil alam kong simula pa lang ay bawal na ito. Si Miguel na ang bumasag sa katahimikan dahil alam niyang kapag tahimik na ako ay baka abutin kami ng umaga na hindi nag-uusap. Gusto mo bang maligo muna bago matulog, love? Malambing na tanong ni Miguel sa akin. Marahan akong tumango para sagutin ang tanong niya. Oo. Tumayo na si Miguel at inabot ang kamay ko para alalayan akong makatayo. Samahan kita sa banyo. Sabi niya pero agad akong umiling. Huwag na, kaya ko namang maligo na mag-isa. Formal at seryoso ang ekspresyon na sagot ko pero dahil siya si Miguel na ayaw makinig, kaya dalawa kaming pumasok sa banyo.